ang Kingdom. Na-ban na sila sa Malacanang, guys. Oo, hindi ko alam kung alam niyo na to. Pero kung hindi pa man, eto na, pag-usapan natin. Ang Kingdom ay na-ban sa Malacanang. Sabi yan ni Jason. O sabi, our SONA Media Accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. The usual designated space for SMNI coverage inside the House of Representatives at Batasan Complex is reportedly reserved for the Romualdez' owned teleradyo, 630 kHz. Alam nyo, it makes sense. Kung hindi kayo mapapasukin sa loob ng zona at tinanggalan kayo ng media accreditation SMNI, it's because suspended kasi ang inyong tawag dito, franchise. Suspended anong gagawin? Diba? Ayaw nyo kasing harapin yung hearing Oh. Sorry kayo. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit ko ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kumuha kayo ng account, ilagay nyo pa ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. In view of this development, we regret to inform the public in general and the Filipino people in particular that SMNI cannot cover the SONA event. Buti naman. Buti naman. Di naman kayo kailangan doon. We have lined up, meron daw sila sarili nila, State of Our Nation Today. Okay. We have lined up our expert basta kampi sa kanila. Basta kampi sa kanila, expert yun para sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Pero expected naman na natin kung sino itong mga to O si Ana Malindugoy, si Sas, sino pa? Yung mga tao dito, mga retired na general na lagi nilang pinagsasalita. Si Ka Eric, Dr. Badoy, o sino pang i-expect natin bago? Attorney Trixie, si Attorney Glenn, o yan yung mga dyan. For sure. Yan na lang yung mga pupunta doon. Mga bayaderos, o yan, yung mga pupunta dyan. Expect pa ba tayo ng bago? What's new? Pero yun, ito yung gusto kong i-highlight dyan. Disapprove sila ng Office of the Speaker at Office of the President. Alam nyo, mga kotsero, instead na magpa-victim sila, they should expect it. Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko yan ng sample. Kasi, tulad kanina, yan, nagbalita sila. Ito yung balita. SMNI News yan. Sabi nila, bigong mapabuti ng Marcos administration ang buhay ng mga Pilipino sa nakalipas na 2 taon. Base ito sa resulta ng Pulse Asia Survey patungkol sa mga national concerns. Ayon sa isang geopolitical analyst, tinago nyo pa sa geopolitical analyst, Ana Malindugoy lang naman yan. Mas lumala pa nga ang estado ng Pilipinas ngayon kumpara noong hindi pa nauupong Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Yan yung balita. Panoorin natin. Kasi, ito yung dahilan kung bakit kayo, kung ba't hindi, number 1, kung ba't kayo natatanggalan ng prangkisa. Pangalawa, kung ba't natanggalan kayo ng invitation sa Malacanang. Bigong mapabuti ng Marcos administration ang buhay ng mga Pilipino sa nakalipas na 2 taon. Base ito sa resulta ng Pulse Asia Survey patungkol sa mga national concerns. Ayon sa isang geopolitical analyst, mas lumala pa nga ang estado ng Pilipinas ngayon kumpara noong hindi pa nauupong Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Halos dumoble ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing dapat tugunan ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo o inflation.
Sa June 17 to 24, 2024 survey ng Pulse Asia, nangunguna ang pagkontrol sa inflation sa mga Wow. national concerns na dapat aksyonan agad ni Bongbong Marcos Jr. At ito ay may 72%. Ang naturang porsyento ay higit namang mas mataas kumpara noong Setyembre ng 2021 sa ilalim ng Duterte administration na mayroon namang 41% at kasagsagan pa ito ng pananalasa ng COVID-19 pandemic. Really? Ayon naman sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy, ang mataas na porsyento sa inflation ay patunay na lumala ang estado ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. So anong ibig sabihin nito? Yung state of affairs ng bansa, ang kondisyon ng bansa, in the last 2 years na nanungkulan si Pangulong BBM, parang hindi nag-improve at nag-worsen pa. Kasi look, inflation 72% out of 100% na na-survey ha. Ang laki niyan, ang taas niyan, that's way beyond 50. Bukod Okay. dito, lumalabas rin na may problema ang bansa sa usapin ng ekonomiya. Pag sinabi mo kasing inflation, may problema ka sa ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga Sige. basic necessities and basic goods mo, mahal. Kaso, mahal sila pero hindi makakope up ang ating mga kababayan kasi ang sweldo mo hindi naman tumataas. Taliwasin aniya ang mga nangyayari ngayon sa inaasahan ng publiko noong panahon ng kampanya. Natin ang inisip Okay. kasi natin during the Patapusin election natin sila, guys. Patapusin lang natin mag-improve sandali. at Wait ang lang. mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues. Na basic issues ng bayan. These are services basic services. At saka ito yung mga like for example, peace and order. Basic yan sa isang society. Na ibig sabihin sa panahon ni BBM, hindi na-address at tumataas. Kaugnay nito, tanong ni Malinduguy sa administrasyon, anong gagawin nito upang tugunan ang mga concern ng taong bayan? Para sa Diyos at sa Pilipinas. Game. Putahan ngayon natin yung data. June 2024 National Survey. Ayan. Ito yun. Ito yung basis nila, mga kochero. Controlling inflation, 72%. Increasing the pay of workers, 44%. Reducing the poverty of Filipinos, 32%. Ito kasi kabit-kabit yan eh. Kabit-kabit kasi ito, mga kochero. Pag maraming trabaho, mas mababa, mas konti ang mahirap. Tapos, kapag maraming trabaho, mas maganda yung sweldo, mas makokontrol mo yung inflation kasi mayroon kang buying power. So, kabit-kabit yan. Magkakapatid yung tatlong yan. Ngayon, mga kochero, sabi kasi ni Ana Malinduguy at saka ng SMNI, kumpara daw sa previous administration, na-address daw itong mga to. Yan, na-address daw yung mga yan. Yun ang sabi ng SMNI at ni Ana Malinduguy. Tingnan natin. Pwede naman tingnan, di ba? Bakit ganun? Andyan pa rin yung inflation. Tsaka yung sahod. Ayan, no? Pagkasunod. 2017. 2018. Uy! Mukhang hindi na bibigyan ng solusyon ni Digong, ha? Kasi, 2018, yun pa rin ang problema ng Pilipinas. 2018. 2021. Ay, hindi, ito sinama nila yung 2019 dito. Ayan. 2019, controlling inflation, 58%. Oh, so problema na rin pala dati pa. December 2019. November 2020, controlling inflation pa rin ang problema. September 2021, controlling inflation pa rin ang problema. So, ibig sabihin mga kochero, kasi ang premise kasi ni Ana Malinduguy at saka ni SMNI, pag hindi mo naayos ang inflation, hindi ka epektibong presidente. Yun yung premise nila eh. Yun daw kasi yung problema sa BBM admin. Hindi kasi naaayos yung inflation. Ibig sabihin, simula 2017 hanggang 2022, hindi rin naayos ni Digong yung inflation. So, hindi siya epektibong presidente.
Hindi pwedeng selective, mga kotsero. Kung kapag ikaw magbibigay ka ng premise or magse-set ka ng standard na panukat, tapos magse-set ka ng premise na kapag hindi nagawa ito, ibig sabihin hindi epektibo presidente. Hindi pwedeng selective. 'Di ba? Kay BBM lang yan pwede, hindi pwede kay Digong. That's BS. Hindi pwedeng gano'n. In fact, mga kotsero, tingnan natin, kasi gusto nilang tignan inflation eh. Itong inflation simula 2015 hanggang 2023. May 2024 pa nga tayo, June. The inflation, October 2018, panahon ni Digong, 6.7. 6.7. Ayan, Gaano kalaki yung pinakamataas kay BBM? Nasa 8% yung kanya. Ayan, 8.7%. Konti lang ang diferensya. 2%. Kailan mababa ang inflation natin, mga kotsero? 2016, 2017. Yan. Kakaupo pa lang ni ni Digong. Tapos, nag-war on drug siya at kung ano-anong pinagagawa ng niya, hindi ko alam kung anong ginawa ng mga tao niya sa Department of Agriculture. Unti-unting tumaas ang presyo ng bigas. Na umabot yan sa, if I'm not mistaken, hanggang 80 pesos yan per kilo eh. Ano nangyari noong 2019? Rice Tariffication Law. Nung nagkaroon ng Rice Tariffication Law, nagkaroon tayo ng artificial na pagbaba sa inflation. Bakit? Kasi bumuhos ang imported na bigas sa market. So, bumaba ang presyo, bumaba ang inflation. Pero artificial yan. Bakit? Kasi nga, habang ganito kababa yung ating inflation, dahil maraming bigas sa market, namamatay naman yung ating mga magsasaka. Namamatay yung yung ating local production. Yung ating local rice producing industry. O production industry. Nag-pandemic, wala talagang wala talagang tataas dyan kasi naka-price freeze lahat. So, expect niya na kahit pandemic mababa ang presyo kasi naka-price freeze lahat. Kasi pandemic eh. Ayan. Nung natapos na ang pandemic, unti-unti na nagbubukas ang ekonomiya natin. Ayan na, tumataas na naman ang inflation. Bakit? Kasi nagbabawi naman yung mga negosyante yung mga negosyante na nalugi ng pandemic, bumabawi sila. Ayan, August 2021, tumataas ulit 4%. Bumaba nung Christmas kasi natural naman yan, mag-aso sa mga tao pag Christmas, etc. etc. Tapos malaki ang expenditures natin nung January, February, March ng 2022. Bakit? Kasi eleksyon. Maraming bumabiyahe, maraming so umiikot ang pera. Eleksyon. Ngayon, nung pag-upo ni PBBM, July, sana yung July? June pa lang pala, nag 6% na inflation. So, ibig sabihin, mga kotsero, bago bumaba si Digong, masama na ang ekonomiya natin. Mataas na ang inflation. June 2022 yan. 6% ka na agad. Nasa 6% ka na agad. Tapos, dito na ngayon nangyari yung mga unang kabalbalan ng mga tao ni PBBM. Yung sugar order number 4, tapos yung hoarding ng bigas, tapos yung yung hindi pag-order ng Department ng Agriculture ng mga sibuyas, tumaas ang mga presyo ng bilihin. Ang peak niyan January 2023. Yung 8.7 na inflation. Pero mga kotsero, ulitin ko lang. Hindi yan nanatili sa 8.7. Maniniwala ako sa sasabihin sa sinabi ni Ana Malindobuy kung hanggang ngayon nasa 8% ang inflation. Maniniwala ako kay Ana Malindobuy kung hanggang ngayon nandiyan pa rin sa pataas na numero ang inflation. Hindi eh. Bumaba kayo. Ito tayo sa present. June 2024, 3.7% ang inflation. Bumagal siya. In fact, mga kotsero, June 2024, pre-pandemic na nga tayo halos eh. January 2018, 3.4.
Pre-pandemic na tayo, mga kotsero. Ito yung panahon bago nagtaasan ng presyo ng mga bigas ni Digong noong 2018. Meron pa nga isa, nasa 2.8 January 2024. 2.8 ang inflation. Bakit mataas sa survey? Bakit mataas sa survey yung inflation? Bakit 72%? Alam nyo mga kotsero, ako naniniwala ako na the media played a role dito sa mindset na meron ng Pilipino dyan. Seriously. Alam nyo bakit? Kasi alam nyo mga kotsero, for example, kapag nagtaas ang presyo ng tawag dito, ng kuryente, lahat ng media yan i-cover. Lahat. So, iisipin ngayon ng mga tao, ang taas ang presyo ng bilihin. Hindi naman nila binabalita pag bumaba eh. Diba? Kailan kayo nakakita ng media na binalita yung pagbaba ng presyo ng bilihin? Wala naman nagbabalita eh. Update lang. Halimbawa, sasabihin sa balita, this week, tataas ang presyo ng gasolina ng 2 piso. Tapos, the following week, sasabihin, this week, bababa ang presyo ng 2 piso. Na-highlight ba? Hindi. So, si media has a condition, kinondisyon ng media yung isipan nating lahat na ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Pero kung tutuusin, bumaba na siya. Hindi lang nararamdaman kasi nga, ang kondisyon sa utak ng taong bayan, hindi, mataas pa rin. Baka hindi pa alam ng mga tao na bumaba na sa halos 40 pesos ang bigas. Diba? May nagbalita ba na halos bumaba na ng 40 pesos ang bigas? Ano yung pinapakita nila sa media kapag ang balita yung bigas? Yung mahal. Yung mahal, di ba? Ang pinapakita nila, yung mga hindi masyadong binibili kasi mahal. Yung mga jasmine rice, Japanese rice. Yan yung mga pinapakita nila. Mga mahal talaga. Ako mga kotsero, ako personally, hindi naman ako bibili ng murang bigas eh. Ang bibili lang niya mga murang bigas, yung mga nasa karinderya, tsaka yung talagang hikahos. Yung mga hikahos talaga. Yun, gets ko yun. Walang problema dun. Okay lang yun. Pero ako, mga kotsero, bibili ba ako ng para sa pamilya ko ng ganong klaseng bigas? Hindi. Ang dapat, mga kotsero, at tingnan natin kung lumaki ba ang middle class o hindi. Huwag yung tingnan yung presyo. Kasi yung presyo, mga kotsero, ang presyo ng bigas, ang presyo ng pagkain, nagbabago talaga yan. Depende sa supply and demand. Hindi naman stable yan eh. Ang tingnan mo, kung lumaki yung middle class, kung mas marami yung nakaka-afford ng mahal. Diba? Yun ang tingnan mo, lumaki na ba ang middle class natin today? Kasi kung lumaki ang middle class, mas maraming may pera. Mas maraming may afford. Lang yan, mga kotsero, hindi naman sa pero susundan ko dito yung logic ni Attorney Gadon. Ang daming may kotse. Ang daming bumibili ng kotse. Nagtatraffic na nga ang Maynila sa sobrang daming kotse. Actually, mga kotsero, having a car sa Pilipinas, tutuusin, it's a luxury. Luxury yan eh. Luxury magkaroon ng sasakyan sa Pilipinas. Kahit murang kotse pa yan, kahit yung mga sasakyan pa yan na yung mga tigsa 700,000 lang na 4-door sedan. Luxury pa rin yan kasi mahal ang gasolina sa Pilipinas. Pero mga kotsero, tingnan mo naman, ang daming bumibili ng sasakyan. Dami rin naka-big bike. Dito sa lugar namin, dami naka-big bike. Alam niyo yung sinabi na yan ni Attorney Gadon, maraming pumupuna sa kanya dyan eh. Dyan sa statement niya na ang dami-daming tao sa mall, ang dami-daming bagong sasakyan, etc. Maraming pumupuna sa kanya doon kasi parang sinasabi na ang stupid daw nung pagkaka-analyze ni Attorney Gadon. Pero alam niyo mga kotsero, may punto siya doon. Masyado na sigurong simplistic yung pagkaka-deliver. Pero may punto siya doon.
Huwag niyo titignan yung inflation. Kasi inflation, unstable yan. Yung presyo ng bilihin, unstable yan. It's a moving target. Ang tignan nyo, yung buying power ng Pilipino. O magkano na ba natin? GDP per capita. O, $4,000. Of course, maliit pa tayo sa ASEAN kung tutuusin. Pinakamalaki dyan, Pinakamalaki dyan yung tawag dito, Singapore Ito dapat yung ini-explain ng PCO Ewan ko ba't di nila ginagawa ito Philippines to achieve upper middle income status in 2025 with adjustment in 2024 GDP. The 6 to 7% is quite high growth that still fall within the realm of possibility for any. Okay. $4,500 ang GDP natin per capita. 200,000 pesos. 200. Ang GDP natin per capita. 200,000 pesos. So, ibig sabihin, dumadami na yung upper middle pa nga Upper middle, hindi ka pa middle income. Upper middle. Ano ba, merong study. Sa Pilipinas daw, considered ka na rich kapag kumikita ka ng 200,000 naman. 200 to 250,000 naman. Rich ka na nun. Pero dito, hindi pa. Upper middle ka pa lang. Upper middle. 6 to 7% ang GDP growth natin. Actually, hindi ng balita. Kahapon. Isa tayo sa may pinakamagandang economy sa Southeast Asia. Kaya fake news yung sinasabi ni ng SMNI. Hindi nila naman sinasabi itong mga ganito May nagbalita na ba ng ganito sa media? May nagbalita ba ng ganito sa media? Growth rate natin is at 6.1%. Talo pa natin si China. Si China is around 5.3, 5.4, if I'm not mistaken. Si China. According to Marcos Economic Managers, the average growth rate of 6.1% from the third quarter of 2022 to the first quarter of this year, eclipsing regional peers like Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. IMF and ADB, so International Monetary Fund, tsaka Asia Development Bank, echo this optimism, both projecting at least 6% growth for the Philippines in the next 2 years. Talo pa natin si China. Paano ngayon yan? Binabalita pa ba to? Binabalita pa to ng media natin? Binalita ba to ni SMNI? Siyempre hindi. Ito pa. Optimism ng Pilipino. 44% of adult Filipinos say their quality of life will improve in the next 12 months. July 7, 2024 yung balita. Survey yan ng SWS. Binabalita ba to? Hindi. Hindi binabalita to. Mga kotsero, kung ang Pilipino, kung totoo ang sinasabi ni Ana Malindogoy, na ang Pilipino hindi masaya sa Marcos administration, ba't may ganito ka? 44% of adults. Almost majority. 44% say it will stay the same. So 44 ang projection nila mag-i-improve ang buhay nila. 44% ang sabi, sakto lang, ganun pa rin. 7% sabi, hindi, lalala to. 6% sabi, wala akong sasagot. Malamang mga DDS, ito sila, mga 7%. Dito kasama sila Ana Malindogoy. Diba? Diyan sila kasama. Diyan sila kasama. Yung mga 7% yan, sila Attorney Harry Roque. mga taga-kingdom. Yan sila yan. Ganon. Diba? Hindi nababalita itong mga ganito Nakakatawa nga unemployment lowest in almost 2 decades. February 7, 2024. 3.1% ang unemployment rate noong December 2023. Alam nyo mga kotsero, kaya ang hirap paniwalaan ng survey sa Pilipinas. Kasi, alam nyo kasi mga kotsero, ang Pilipino may victim mentality. Pag tinanong mo yan, hindi, ang sagot nila base sa emosyon nila.
Base sa emosyon nila. Di ba? Or base sa gusto nila, sa ideal nila. Or kung gusto nilang pa-victim, yun yung sasabihin nila. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya mga Oh, Enrique Rason, ito, in-interview siya ni Tunying kahapon. Tinanood ko yung interview. Sabi niya, tao dito, dati daw, walang policy para sa pagpapalago ng ekonomiya. Dati. Ngayon daw, meron na. Ngayon, naglalagay sila ng policy. Dati, wala. Kung ano-ano lang. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ng problema. Enrique Rason to, Isa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. Tapos, yung mga nagtatawag daw sa kanyang crony, ito yung sagot niya. 30 years na kami nag-i-invest sa Pilipinas kahit anong administrasyon, pero ngayon nilalakihan namin ang investment kasi maayos ang policy. Nakikita mo na si BBM. Gusto niyang palaki ng economy at tumago ang market. Tapos, sabi niya, hintay lang, be patient. Medyo mabigat ang trabaho niya, bigyan natin ng kaunting pasensya. Siyempre naman, mga kotser. Kasi, alam nyo kasi, ito kasi lahat ng mga DBS. Lahat ng mga DBS. Akala mo, yung mga milagro, yung mga proyekto natatapos kinabukasan. Ganun sila eh. Kapag sila manita, akala mo, yung improvement, magic. Diba? Akala nila, pag sila nagsalita, akala mo yung, tawag dito? Yung progreso na inaasahan ng bansa magic na parang mangyayari kinabukasan. Ouch, Mr. Rezon exposed the failures of the Digong administration. Oo nga, no? Oo nga. Oo nga, no? Parang in-expose nga dito ni Razon yung problema ng Digong admin. Kahit, dati daw wala eh. Dati daw, ngayon daw may policy ng maayos, dati wala. Kung ano-ano na lang. So kaya pala ang taas ang inflation. But anyway, ayun. Di ba? But anyway, going back to my point kanina. Kung magsalita itong mga Duterte Balaura supporters, akala mo, kapag nag-inaugurate ka ngayon ng tulay, bukas tapos na yung tulay. Ganon. Or kapag nangako ng investment galing sa nagkaroon ng pledges abroad, dapat bukas nandiyan na. Ganon sila ganon nila fine-frame ganon nila ikinukwento yung kanilang mga propaganda. Pero kung ibabalik mo sa kanila yung tanong, halimbawa, nag-pledge si China 25 billion US dollars para sa Pilipinas. Ano nangyari? I-change topic nila. Nasaan na yung bigas? Nasaan yung bigas? Pag tinanong mo sila, pag sinabi nila na wala namang nagagawang infrastructure projects ngayon din sa Marcos administration. Tapos pag binalik mo sa kanila, ano nangyari doon sa Mindanao Railway? Sabihin na, hindi, 20 pesos na bigas! Hindi, 20 pesos pa rin! Mahilig sila sa motherhood statements. Ganito na lang ngayon sa bangag admin. Ganyan, bangag admin, ganyan. Pag sila yung siningil mo, wala silang sasagot. Anong flagship project ka natapos ng Digong? Using the pledge of China. Wala silang sasabihin. Duterte legacy nga ng partnership ng Pilipinas sa China, yung yung Pogo. Kaya mga kotsero, deserve talaga ni SMNI matanggalan ng Number 1, deserve talaga na matanggalan ng prangkisa. Number 1. Number 2, deserve din ninyo SMNI na matanggalan ng privilege sa zona. Tutuusin. Kasi wala naman kayong babalitang maganda eh. Hindi, obvious naman kasi yung pagiging bias nila. Hindi na nga sila sumusunod wala na nga silang journalistic integrity. Alam niyo yun, journalistic integrity. Yung ibabalita mo yung
both sides ng isang storya. Hindi lang yung gusto mong i-highlight. Wala na sila noon. Nung kay Digong, oo, meron pa siguro. Parang gusto ko rin i-doubt kasi syempre Digong yung presidente doon, kailangan ipagtanggol talaga. So, mukhang ko-questioning ko na rin ngayon yan. Nakakatawa lang talaga maningil tong mga DDS. Kasi kapag pag sila ang siningil mo, anong sasabihin nila sa'yo? 2018 pa yan. Panahon pa ni Digong yan, iba na yung presidente ngayon. Akala ko ba sa inyo yung best president? Diba? You should be able to back it up. Kung siya yung best president, dapat sa lahat ng aspeto, mahusay yung ginawa niya. Kaso hindi eh. Meron ka rin 6.7 na inflation noong 2018. Nakaproblema din sa bigas noong 2018. Tapos, kailangan pang gumawa ng batas ni pangalan niya, Cynthia Villar, para isalba yung imahe ni Digong. Imagine, ganun kawalang hiya yung panahon noon. Para lang isalba yung imahe ni Digong. Kailangan gumawa ng batas na magpapabango sa kanya. Yung rice tarification law. Sinulat yun ni Cynthia Villar during the time na sobrang taas ng kay Cynthia Villar mismo nang galing to prove her point na rice is a political crop. Ang sabi niya, nung mataas ang presyo ng bigas, doon nasira si Digong. Kaya sinulat namin yung rice tarification law. What the hell? Ganon ka humaling ang mga tao kay Digong nung siya yung presidente. Bulag talaga tayong lahat, mga kocher. Ay, wala ko. At least ako bulag ako nung panahon na yun. I can say that with a straight face because, totoo naman. Hindi ko naman i-deny yun. Kasi nga, it's the greatest scam in the Philippines, seriously. Nung panahon ni Digong, it's the biggest, most organized scam in the Philippines, I think. Yung universal healthcare na yan, pansinin nyo, nung panahon ni Digong, never siyang in-implement. Tapos ngayon, pinupwersa ng mga DDS i-implement ni PBBM. Ang hiya kayo. Nung hindi nyo kayang i-implement, ang dami nyong excuses. Nung hindi nila kayang i-implement. Ngayon na hindi na sila nakapwesto, pinupwersa nila yung Marcos administration, implement nyo na. Yung jeepney modernization na yan. Yan lintik na jeepney modernization na yan. 2017 pa yan. 2017 pa ho yan, mga kotsero. Yung jeepney modernization na yan. Ilang beses ko na na-topic yan eh. Jeepney modernization na yan. 2017 pa ho yan. Never siyang na-implement. Lagi nilang sinususpend. Every year, sinususpend nila. Every year sinususpend. Bakit? Kasi every time mag-e-election, nagagalit yung mga jeepney driver. At ayaw masira ni Digong. So, sinuspend nila yan. Every year. Hanggang sa nung umupo na si PBBM, wala nang choice kung hindi i-implement siya. Kasi 2017 pa lang, nasususpend na siya. Tapos ngayon nagre-reklamo yung mga jeepney driver kay PBBM. 2017 pa lang, hinihikayat na silang mag-cooperative. Hindi in-implement ni Digong. Bakit? Kasi masisira si Digong. Maraming nagkompromiso nung panahon ni Digong. Tanggapin natin lahat yun. Pati mga moral nating mga Pilipino, kinompromiso natin nung pumayag tayong patayin kahit sino na lang. Kahit walang ebidensya ng pagtutulak or lumaban, pinagpapatay. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan